Next time, kung may bibigay silang pagkain, wag mo nang tanggapin. O di kaya ilayo mo. Dahil si Evie, hindi niya gustong magsayang ng pagkain. Naiintindihan na ni Vincent kung anong ibig sabihin ng kanyang boss at mukhang may something sa kinain ni Evie. Kaya nakatulog pa rin hanggang ngayon sa secret room. Sir, baka gising na po si Ma'am Evie. Tinignan niya ang orasan sa kanyang suot na relo at 3 oras na pala ang nakalipas. Nagmadali siyang pumunta sa secret room at nadatnan niyang nakaupo sa sahig si Evie at umiiyak. What's wrong? Tanong nito agad. Pero imbes na sagutin siya nito ay maraming suntok na mahina ang kanyang natikman kay Evie. Akala ko kinulong mo na ako. Hindi ko alam kung paano lumabas kanina. Umiiyak pa rin ito habang nagsasalita. Biglang natakot si Evie dahil halos magpanik na siya kanina kung paano makalabas sa kwarto na pinagdalhan sa kanya ni Dre. Akala niya nakalimutan na ito at hindi na binalikan. Kompleto naman ang kwarto pero pagkain lang ang wala. Kaya mas lalo siyang umiyak dahil tinignan niya ang orasan, pa-out na ang mga empleyado at mukhang nakalimutan siya. Sorry, napadami kasi ang work ko kanina tapos kakatapos lang ng meeting. Ganun ba? Medyo nabawasan ang kanyang pag-aalala nang sabihin ni Dre ang totoo. Akala niya tatagal pa siya ng ilang oras sa loob. Tinayo ni Dre ang asawa nito at bago sila lumabas, tinuro niya muna ang pipindutin para bumukas ang bookshelf na nagsisilbing pintuan ng secret room niya. Namangha si Evie dahil high-tech ang pintuan. Hindi naman siya ignorante sa lagay na iyon dahil marami din siyang napasok na secret room. Pero kakaiba lang dahil sobrang luwag ng opisina ni Dre. At nakagawa pa ito ng isang secret room na kumpleto lahat. Uwi na ba tayo? Tanong niya kay Evie. Kung siya ang masusunod, hindi pa niya gustong umuwi dahil parang na-stress lang si Evie sa pamilya na meron siya. Umiling agad ito at ngayon niya lang napansin na iba na pala ang kanyang damit. Ikaw ba nagbihis sa akin? Bulong nito. Hindi niya nilakasan dahil baka marinig ni Vincent. Tumango lang si Dre at umupo sila sa sofa. Nanatili pa ring magkahawak kamay hanggang sa pag-upo. Sir, mauna na ako. Pagpapaalam ni Vincent. Ayaw niyang istorbohin ang dalawa at baka mailang sa kanya si Evie. Kaya pagkatango ni Dre ay nagmadali siyang lumabas. Sa susunod, huwag kang kumain ng pagkain na hindi ko bigay. Saad nito habang inaamoy ang buhok ni Evie. Kung titignan sila, parang totoo silang mag-asawa. Dahil sa sobra nilang sweet sa isa't isa. Bakit naman pinagbabawal mo? Krasya yun. Kahit na, tignan mo kanina, mabuti at meron ako. Kaya naibsan ang init ng katawan mo. Alam mo bang may nilagay si Maureen sa pagkain na dala niya? Kaya ganun ang epekto sa'yo. What? Anong gamot? Pag-aalala nitong tanong. Baka mamaya laso na pala iyon at ikamamatay niya. Huwag kang OA. Sedative pills lang naman ang nilagay niya kaya ganun ang epekto sa'yo. Pero kung hindi mo na ilabas ang init ng katawan mo, magiging komplikado ang paghinga mo na siyang ikamamatay mo. Bigla siyang natakot sa sinabi ni Draymond. Paano na lang kaya kanina? Naalala niya na kaya pala ganon ang pakiramdam niya kanina dahil sa pagkain. Salamat, pero ayaw mo yon, nakarami ka naman. Pangaasar niya kay Draymond na siya namang kinamula ng mukha nito. Stop, Evie. Baka di ako makapagtimpi. Oh, talaga? Lalo pa niyang inasar at kumandong siya sa hita nito. Kagatlabi na lang si Draymond dahil muli na namang nabuhay ang kanyang pagkalalaki. Dahil sa pagiging naughty ni Evie. Huwag mo kong simulan. Saad nito nang bigla niyang pinahiga sa kama si Evie. At doon sinimulang halikan. Wala namang pagtutol si Evie. Dahil gusto niya rin naman ang ginagawa ni Dre sa kanya. Isa-isang nagsihulugan ang mga saplot nila sa sahig hanggang ungol na lang ang naririnig sa kanilang dalawa. Hey, tumigil ka nga para kang hindi mapakali na pusang gala dyan. Ako ang nahihilo sa'yo. Pagrereklamong saad ni Alexi kay Maureen na kanina pang nagmamaktol dahil sa inis. You know kung bakit ako ganito? It's because of that brat. Ay! Nakakainis Alexi. Siya yung kumain ng pagkain para kay Jaymond. Gustong matawa ni Alexi dahil palpak ang plano ni Maureen which is tuwang-tuwa siya. So, ano naman kung siyang kumain? Di pa rin talaga nagbabago ang brat na yon. Matakaw pa rin. Ito ang hindi niya gusto noon tuwing magkasama sila.
More on pagkain si Evie pero hindi naman ito tumataba. Kaya naiinis siya pag nagyayaya itong kumain sa labas. Alam mo bang wagi na naman sana ako? I thought kinain niya dahil favorite niya yung dala kong foods. Kaso iba yung kumain. Pagkakataon ko na sana may mangyari sa amin. Sayang ang effort niyang naglagay ng gamot at ang pagpapabango niya sa katawan at pagpapasexy para lalong maakit si Draymond sa kanya. Pero palpak dahil naroon ang asungot niyang pinsan. What? Gulat na tanong ni Alexis sa kanya na siyang kinagulat niya dahil kung makapagwat ito, wagas. Hindi ka ba nag-iisip? Nilagyan mo ng gamot ang pagkain? Tanong nito. Nagtaka naman si Maureen bakit bigla na lang itong nanggagalaiti sa galit. What's wrong with you? Inis nitong tanong sabay hablot sa braso niyang hawak ni Alexi. Medyo masakit ang pagkakabaon ng kuko nitong mahaba sa kanyang balat. Iba pala magalit ang bruha. At dapat siya ang magalit ng ganong paraan dahil siya lang naman ang gusto ng mga Clarkson para kay Draymond. Baka may nangyari sa kanila nang dahil sa ginawa mo. Inis nitong salita. Hindi pwedeng mabuntis si Evie dahil mas lalong wala siyang pag-asa na makuha si Draymond o mapaghiwalay ito. Ay, shit! Oo nga. Maureen, di ka nag-iisip. Siya na ang nagkusang sumabunot sa buhok nito dahil sa inis. Talagang may mangyayari na sa dalawa dahil maraming gamot ang kanyang nilagay sa pagkain. At mukhang si Evie na ang mag-i-insist sa kanila na mag-sex. Napakamot na lang ng ulo si Alexi dahil walang utak ang pinili niyang kaibiganin. Kung alam niya lang na si Evie ang magiging asawa ni Draymond, never niyang lalapitan si Maureen. Balak niya sana siraan si Maureen sa mga Clarkson. Kaya kinaibigan niya ito at sa kanya mapunta ang atensyon ng mga Clarkson. Pero palpak ang lahat ng malaman nila na lihim palang nagpakasal ang dalawa. Na ultimo mga Clarkson ay hindi nila alam. Alexi, what happened to you? Lasing nang umuwi ang anak ni Andres na umiiyak ito. I hate that brat, Daddy. You know why? Baka mabuntis siya ni Draymond. Mawawala ang mga plano natin. Hindi papayag si Andres na gano'n ang mangyari. Matagal na niyang pinangarap na makakapit sa pamilya ng mga Clarkson. Lalo't kailangan ng kumpanya na magpalakas sa ngalan ng mga Clarkson. Kung bakit kasi pinakita mo ang totoo mong kulay sa kanya, mali ka ng kinaibigan. That Maureen Maxon is not fit to be your friend, Alexi. Napasimangot siya dahil totoo naman ang sinabi sa kanya ng kanyang ama. Siguradong hindi na siya papansinin ni Evie dahil sa nagawa nila noon sa mall. Kung bakit kasi mas nag-enjoy siya sa ibang bansa. Kung alam niya lang na isa siya sa gusto ni Don Domingo Clarkson para maging asawa ni Draymond ay hindi na sana siya nagpatumpik-tumpik pa. Kailangan kang gumawa ng ibang paraan, Dad. Ikaw lang ang pwedeng lapitan ni Evie, sigurado ako. Kailangan hindi siya mabuntis. Alam niyang mahalaga sa mga Clarkson ang fertility ng isang babae. Kung hindi mabuntis ni Draymond ang asawa, ay baka lalong madaling panahon ay mag-divorce ang mga ito. Gaya sa mga ibang tito niya, kaya wala munang kasal dahil kung hindi mabuntis ang isa sa mga babae nila ay hindi nila papakasalan. Pero tuso ang isang Draymond. Agad niyang pinakasalan si Evie kahit hindi pa niya ito kilala ng lubusan. Kailangan niyang masira si Evie sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi, magiging mahirap pa sa kamay niya si Draymond. Ang tagal niyang pinangarap ito, ang magkaroon siya ng isa sa pinakamayaman sa kanilang bansa. Pero kay Evie pa rin napunta. I hate you! Sigaw nito dala ng kalasingan. Nakikita niyang tumatawa si Evie habang nakatingin sa kanya. Sinenyasan ni Andres ang dalawang katulong na dalhin ang anak niya sa guest room. Nasa taas ang kwarto nito at mukhang delikado kaya sa guest room na lang niya ito papatulugin. Nakikita niyang nagdudusa ang kanyang anak dahil kay Evie. Kahit ang kaibigan niyang si Pancho ay maswerte din ito minsan. Kaya nabuo ang selos sa kanyang loob-loob. Dahil ang mga gusto niya ay laging kay Pancho na pupunta. Laging umaayon ang swerte kay Pancho. Pero pilit pa rin siyang nakikipagkaibigan pa rin dahil kailangan niya si Pancho. At mabuti na lang wala na ito dahil wala nang sagabal at kaaway niya sa lahat. Isa na lang ang problema nila, ang anak nitong naiwan.
Laking gulat niya rin nang malaman niyang isa sa mga Clarkson ang mapapangasawa ni Evie. Ang akala niya noon isa sa anak ng Don, pero sa nag-iisang apo pala ng Don ito kinasal. Kinuwento ni Maureen ang ganap sa buong araw sa ina nito. Kailangan niyang sabihin na hindi umepekto ang planong sinabi ng ina. Kahit sinunod naman niya ay palpak pa rin ito. Sira ka na ba, Maureen? Bakit mo hinayaan na si Evie ang makinabang sa mga plano mo? Napasimangot na lang siya sa sermon ng kanyang ina. Lagi-lagi na lang siyang nasasabihan ng masasakit na salita kung hindi niya nagawa ang mga plano ng ina. Mama, ano magagawa ko kung napunta pala doon ang brat na yon? Ini-enjoy ang pagiging Clarkson ng babaeng iyon. Ultimo office ni Draymond, nakasunod akala mo kung sino? Ngayon pa lang siya nakaramdam ng selos. Yan kasi yung sinasabi ko sa'yo noon pa, Maureen. Kung hindi ka sana nag-inarte noon, o de sayong-sayo sana si Draymond Clarkson. Aminado naman siya na nagkamali sa desisyon niya noon. Pero yung paulit-ulit na lang na isumbat ng kanyang ina, nag-iinis na siya. Tama na yan. Wala na kayong magagawa na kay Evie na napunta ang gusto nyo. Inirapan lang nila si Michael, ang ama ni Maureen. Lately, napansin nilang mas nagiging kampi ang ama niya kay Evie at parang may tinatago itong kabaitan sa pamangkin niya. Bakit ganyan ka magsalita, Michael? Dapat wag kang kampante dahil kung mag-iba ang isip ni Evie, magpapatulong yun kay Draymond na kuhanin ng mga kayamanan ng mga Maxon. Dahil totoo namang sa kanya yung assets ng mga Maxons dahil ampon ka lang. Galit na saad ni Antonia sa asawa nitong biglang naging anghel kay Evie. Ano gagawin ko? Patayin ko si Evie para mapunta na talaga ang kayamanan niya sa atin? Sarkastikong sagot nito sa asawa niyang mabunganga. Kung kailangan, then do it! Sabay kumpas ng kamay nitong pataas na parang nag-uutos lang bumili ng isang bagay sa labas. Pero ang pumatay ng tao, hindi man lang niya naisip na kasalanan iyon. May natitira pa ring awa si Michael sa anak ng kanyang kapatid na si May. Kaya hindi niya magawang saktan ang anak nito. Alam niyang wala namang pakialam si Evie sa kayamanan ng kanyang ina. Huwag lang itong kantihin pero mainit ang ulo ng kanyang asawa at anak kay Evie. Hindi ko yan magagawa at kung sa tingin mo madali lang yan? No! Antonia, kung papatay natin si Evie, tayo magiging salarin agad. Medyo na-intriga si Maureen sa huling sinambit ng ama. Salarin? Paano, Papa? Tanong nito. Medyo naguguluhan na siya. Ang akala niya pag nawala ang babaeng iyon ay sa kanila na mapupunta ang buong kayamanan ng mga Maxon na nakatenga lang sa bangko dahil tanging si Evie lang ang pwedeng magbukas. Dahil ayon sa last will, na kay Evie ang password para mabuksan ang pera sa loob ng bangko. Na kahit ang may-ari ay hindi magawa dahil secured ang pinaglagyan ng mga pera. Tanging ang lola niya lang ang nakakaalam at si Evie. Hinanap na nila kung ano yung password na iyon, pero ni isa wala silang mahanap sa bahay nila. Nakaraang pumunta sila doon na walang bantay na tauhan ni Draymond. Hindi pwedeng mamatay si Evie, dahil kung mamamatay ito sa akin mapupunta ang kayamanan. Which is mali dahil siguradong magpapaimbestiga si Draymond. Ang kailangan niyong gawin paghiwalayin natin sila sa lalong madaling panahon para ikaw nang pumalit sa trono ni Evie sa mga Clarkson. At walang karapatan si Draymond na magpaimbestiga kung may mangyaring masama kay Evie. Demonyo din siya mag-isip pero kailangan nilang mag-ingat lalo't nasa poder ng mga Clarkson si Evie. Nagtinginan ng mag-ina at nakuha na nila ang ibig sabihin ni Michael. Mula sa isang sulok may isang taong nakatago at mukhang nakikinig sa kanilang usapan. Hindi nila alam na nai-record na pala ang kanilang usapan. Ano pala ang reason bakit gusto niya makipagkita, Ninong? Tanong ni Evie pero hindi nakikinig si Andres dahil nakatingin siya sa mga bodyguard nito na nasa likod lang ni Evie. Napansin naman niya na balisa ang ninong nito at hindi mapakali at alam na niya ang rason. Pumayag siya sa pinadala ni Draymond na bodyguard dahil ayon kay Dray wala siyang tiwala sa kahit sino man para sa kanyang kaligtasan. At ganon din siya dahil alam niyang siya ang target ng mga pumatay sa kanyang mga magulang. Dahil kung hindi tinaya ng kanyang ama't ina ang katawan, ay baka siya ang wala ngayon. Pero alam niyang kahit namatay siya ay isusunod ang kanyang magulang dahil may mga taong gusto silang mawala. At may dalawang rason lang. Ang kayamanan ng mga Maxon na para sa ina niya sana
at ang pagiging Clarkson niya. Kamusta pala ang buhay mo sa mga Clarkson, Iha? Nag-isip muna siya bago sumagot. Kailangan niya magsabi na magandang pangyayari sa mga Clarkson para lalo maakit ang mga ito. Ayos lang naman po, Ninong, lahat ng gusto ko binibigay. Mabuti kung ganun. Akala ko totoo yung sabi-sabi na masama ang ugali ng mga Clarkson sa mga babaeng napapabilang sa kanila. Mahina lang niya itong sinabi dahil baka magsumbong ang mga bodyguard nito kay Draymond. Asus, chismis lang yan, Ninong, pero ang totoo ang babait po nila. Itong mga alas na suot ko, sila po mismo ang nagbigay. Lalong nainggit si Andres sa mga sinasabi ni Evie. Para sa anak niya sana ang mga ito. Kuyom ang mga palad mula sa ilalim ng mesa. Kulang na lang gusto niyang magbuga ng apoy sa mukha ni Evie. Para masira ang mukha nito para hindi magustuhan ng mga Clarkson. Dumating na ang pagkaing pinahanda niya para sa kanila kanina habang hinihintay niya si Evie. Wala namang imik si Evie habang pinapanood ang mga nagsiserve sa kanilang waiters. Kain muna tayo, Iha, bago tayo maghiwalay. Namiss ko lang kasi ang ama mo kaya siguro gusto kitang makita. Ngumiti lang si Evie at nagkunwaring natuwa. Akma na sana siyang susubo nang nasilayan niya ang ninong nitong nakangisi habang nakayuko. Napalunok siya dahil pakiramdam niya may mali. Senyorita, ayon kay senyorito bawal kayong kumain sa may mga matataas na calories at kung maaari daw po huwag kayong kumain ng hindi galing sa mga Clarkson. Kabastusan na yan. Bakit niyo naman ipagbabawal sa inaanak kong kumain? Tila nagpoproteksta si Andres. Kailangan makain ni Evie ang pinahanda niyang pagkain dahil may gamot iyon para hindi siya magbuntis. Mister, sinusunod lang namin ang utos ni boss namin. Kailangan namin protektahan si senyorita dahil iyon ang bilin sa amin. Kung tapos na po kayo mag-usap, pwede na po kaming umalis. Tumingin si Andres sa inaanak nito. Wala man lang reklamo na parang gustong-gusto pa niya ang nangyayari. Sumenya si Evie sa isang bodyguard na tumigil muna sa pagsasalita. Hindi naman siya nagagalit dahil sa pang-istorbo nito sa kanilang pagkain. Bagkus gusto pa niya dahil baka kung ano na naman ang nailagay sa pagkain. Gaya ng kinain niya noon na dala ni Maureen. Pasensya na, Ninong, kailangan kasi nila mag-overprotective sa akin dahil baka kung ano po ang mangyari sa akin. Alam niyo naman po yung nangyari noon sa mga magulang ko, di ba? Kaya malaki ang pagpapasalamat ko sa mga Clarkson dahil tinutulungan nila ang hanapin kung sino man ang salarin na iyon. Nakita niyang medyo kinabahan ng ninong niya sa sinabi nito. Konti na lang makikita na niya kung sino ang mga salarin sa likod ng pagpatay sa kanyang mga magulang. Kung kailangang magamit niya ang mga Clarkson, gagawin niya. Dahil hustisya na ang usapan dito, hindi ang pagkatao niya. Mabuti naman kung ganun, Iha. Para naman may hustisya na sila kumpare at mare. Kinalulungkot ko ang nangyari sa kanila. Hindi ako titigil hanggat hindi ko mahanap ang tunay na salarin, Ninong. Gusto kong iparanas sa kanya ang pighati kung paano mawalan ng magulang. Kuyom ang mga palad niya habang nakahawak pa rin sa tinidor. Kung nasa harapan niya lang sana ang totoong kriminal, tutusukin niya ang mata nito gamit ang tinidor. Sige, Iha, mauna na kayo. May kailangan pa pala akong habulin na meeting sa kumpanya. Tumango lang siya at hinayaan ang ninong nitong magmadaling umalis. Sinenyasan niya ang isang bodyguard para lumapit sa kanya. Kunin ang pagkain at ipasuri kung ano ang nakalagay dyan. Ang resulta, ibigay agad kay Draymond. Tumango lang ang bodyguard saka inutusang kumuha ng plastic para sila ang maglagay. Walang nagawa ang waiter kundi sumunod. Pagbalik niya may dala na itong plastic. Kinuha naman niya ito at siya na ang naglagay ng pagkain na gusto niyang ipasuri. Dahil tapos nang sinuri ang pagkain na pinahanda ng kanyang ninong, ay kailangan na niyang umuwi sa mansyon. Ipapadala na lang ang resulta sa kanila mamaya. Saan ka galing? Tanong ni Draymond sa kanya. Kanina pa pala ito naghihintay sa sala. Napakahimala dahil wala doon ang mga tito nitong malademonyo ang mga tingin sa kanya. Kinausap ko si Ninong. Next time, huwag kang lalakad na hindi ako kasama. Anong silbi ng mga bodyguard mo? Magaling naman sila lalo kanina. Mabuti nilang hindi ko nakain yung pinahanda ni tito na pagkain. Kailangan niyang maging honest kay Draymond dahil ito lang ang bukod tanging nakakatulong sa kanya sa hustisyang gusto niyang makamit. Mabuti kung ganon, binilin ko talaga sila na hanggat maaari huwag kang kumain na hindi ko bigay.
Mahirap na, baka nasa paligid lang ang mga kalaban. Sumang-ayon naman si Evie at naniniwala siya na kayang malaman ni Draymond ang totoong kalaban. Senyorito, ito na po ang resulta sa pagkain kanina. Iniabot ng isang bodyguard ang papel kung saan naroon ang resulta ng pagkain. Nagtataka naman si Draymond kaya kinuha niya agad ito at laking gulat niya dahil may poison ang pagkain na pinasuri ng mga bodyguard. Pagkain po yan na muntik kainin ni Senyorita kanina na pinahanda ni Mr. Fabio sa restaurant. Ano nakalagay? Tanong nito kay Draymond. Good to hear na hindi mo nakain. Alam mo ba ang poison sa pagkain na ito ay may toxin para hindi ka mabuntis? Kung maparami mo ang kain, hindi magagawa mag-fertile ng katawan mo dahil sa toxin na pumasok sa katawan mo. Napakawalang ya. Ano ang plano nila? Bakit ayaw kanilang mabuntis? Nanggagalaiti rin si Evie sa galit. Tama nga si Draymond, huwag siyang magtiwala kahit sino. At ito ang patunay na kailangan niyang ituloy ang pakikipaglaro sa mag-ama. Baka gusto nilang hindi ako mabuntis. Para kung malaman ng lolo mo, maghiwalay tayo at ang anak niyang ipalit sa akin. Lumapit si Draymond kay Evie at niyakap ito. Hanggat nandito ka sa tabi ko, walang makakagawa ng masama sa'yo. This is not the price of what happened sa atin pero gusto kong protektahan ka dahil ikaw lang magiging ina ng mga anak ko. Nagpasalamat siya dito. Tama ang desisyon niya kung kailangan gamitin niya ang pagbubuntis para manatili siya sa mga Clarkson ay gagawin niya dahil wala na siyang ibang iisipin ngayon kundi ang kanyang sarili at hustisya. Nasilayan naman ni Cathy kung paano magmahalan ng dalawa. Nakikita niya kung gaano kasaya si Draymond sa piling ni Evie. Kahit may pagkamakulit ito at magaspang ang ugali. Lagi niyang panalangin na kung pwede ang anak niya ang puputol sa sumpa ng mga Clarkson. Mr. Fabio? Kulang atakihin sa puso si Andres dahil sa gulat. Nagtataka siya kung paano nakapasok ang mga lalaki sa kanilang bahay. Gayong may mga tauhan siya sa labas. Huwag mo nang hanapin ang mga tauhan mo. Tulog na. Sino kayo? Wala siyang sagot na narinig. Mula sa lalaking bigla-bigla na lang pumasok sa kanilang bahay. Mag-isa siya ngayon dahil ang anak niyang si Alexi ay nasa ibang bansa. Para dumalo sa isang event na gaganapin doon sa isang kilalang kumpanya. Pagkakataon niya rin makausap ang doon dahil napag-alaman nilang isa ito sa bigating bisita na dadalo. Ang tanging kasama niya lamang ay mga tauhan niya ngunit wala palang silbi ang mga ito. Saan niyo ako dadalhin? Kahit anong pagpupumiglas ay hindi siya makawala sa dalawang lalaking. Bigla na lang siyang hilahin palabas ng bahay. Nakita niya ang mga tauhan niyang mga tulog sa sahig. Kaya lalo siyang natakot dahil baka kung ano ang gawin ng mga ito sa kanya. Pasok, kung ayaw mong basag ang bungo mo. Dahil sa takot, kusa na lang siyang pumasok sa loob ng itim na sasakyan. Hindi na niya alam ang sumunod na nangyari dahil sa biglang pagtakip nila ng panyo sa kanyang ilong. Hanggang sa nawalan siya ng malay. Nagising siya dahil may biglang nagbuhos sa kanya ng malamig na tubig. Pagkamulat sa mata ay wala siyang maaninag dahil nakapiring ito. Naramdaman niya rin nakatali ang kamay at paa. Mawalang niya, kayo pakawalan niyo ako. Tawa lang ang tanging naririnig niya sa paligid. Pinakiramdaman niya ang buong paligid dahil mukhang madaming lalaking nakabantay sa kanya. Napapikit siya dahil ito na ata ang kanyang katapusan sa mundo. Napahiyaw siya nang biglang may sumuntok sa kanyang sikmura. Pakiramdam niya nagkandalasog-lasog ang sikmura dahil sunod-sunod niyang natanggap ang suntok. Tama na, pakiusap, ano ba nagawa kong kasalanan sa inyo? Kahit hirap siyang ibuka ang kanyang bunganga ay pinilit niyang magsalita para magmakaawa. Tila walang naririnig ang taong kanina pang bumubugbog sa kanya. Dahil patuloy pa rin ito sa pagtadyak at pagsuntok. Ginawa na siyang punching bag ng kung sino mang bumubugbog ngayon sa kanya. Tinanggap na lang niya ang lahat ng sakit at hirap sa kamay ng taong hindi niya kilala. Lumabas si Draymond sa gusali habang tinatanggal ang damit nitong pawisan. Kulang na lang mapatay niya kanina si Andres Fabio dahil sa galit. Hanggat nasa poder niya si Evie, walang sino man ang mananakit dito. Hindi niya gustong ang ginawa nitong muntik ng malason ang asawa niya dahil kay Andres. Nanggagalaiti siya sa galit. Habang pinagmamasan nitong sinasakay sa kotse para dalhin ulit sa kanilang bahay. Pasalamat pa ito dahil hindi niya pinatapon sa ilog. May konting awa pa siya. Pero pag oras na may mangyari na talaga kay Evie, wala na siyang awa kahit kanino.
Nasa bahay na nila si Andres, boss. Mabuti at hindi niyo napatay kanina. Bakit ko naman gagawin yon? Bigyan ko pa siya ng isang pagkakataon. Kung oras na gawin niya pa ulit ang pakay nito kay Evie, I swear uubusin ko ang buo nilang angkan. Napailing na lang si Brian dahil kitang-kita niya sa boss nila kung gaano niya kamahal ang anak ni Mr. Kinross. Simula nakilala niya ito, matagal nang hindi nakakabugbog si Draymond at sila na lang ang gumagawa sa mga taong may pagkakamali sa mga Clarkson. Sa lahat ng Clarkson, ang pinakabatang Draymond ang kinatatakutan nila dahil alam nilang kaya nitong pumatay pag sobra na ang galit nito sa taong may atraso sa kanila. Nahanap niya na ba yung kinaroroonan ng Joseph na yon? Umiling lang si Brian. Wala pa silang ideya kung saan nagsususuot na bansa ang taong dati nilang tauhan. Baka patay na ito o nagpalit ng pangalan kaya nahihirapan silang hanapin. Hanapin niyo siya na mas maaga sa lalong madaling panahon. Dahil pag oras na nalaman ni Lolo na ang ama ni Evie ay may malaking utang sa amin, siguradong magagalit iyon. Hindi lang sa akin kundi pati kay Evie. Umalis na siya sa lumang gusali kung saan doon dinadala ang mga taong gusto nilang pahirapan. Hindi muna siya uuwi ng mansyon dahil may mga aayusin pa siya sa opisina. Evie, halika. Tikman mo itong ginawa kong dessert. Medyo naghahaaninlangan si Evie na lumapit kay Margie. Naalala na naman niya ang sinabi ni Draymond. Kahit sino huwag kang kumain ng pagkain na galing sa mga tiyuhin ko. At kahit kanino sa mansyon na may ugnayan sa mga tiyuhin ko. Tignan mo ang nangyari sa ninong mo. Dahil sa pagiging desperado nitong mapabilang ang anak niya, gagawin nila lahat para lamang mapatalsik ka dito. Evie, are you okay? Bumalik ang ulirat niya nang tanungin siya nito. Hindi niya alam kung ano ba dapat ang pwede niyang sabihin. Para hindi halata na ayaw nitong kainin ang niluto niyang cake. Kabastosan naman kung tanggihan niya ito. Sorry tita, kailangan ko kasing pumunta sa opisina ni Jay. Dadalhan ko kasi siya ng pagkain, mag-overtime daw sa opisina. Tila parang napahiya si Margie sa pagtanggi nito, pero pinakalma niya pa rin ang sarili. Nakita naman ni Evie na tinikman ng ginang ang cake na gawa nito. Kung gusto niyang hindi siya mabuntis, bakit kinain niya ito? Lalo't wala pa silang anak. Umiling siya dahil kung ano-ano ang pumapasok sa kanyang isip. Sige tita, alis na po ako. Plastik na ngiti lang ang pinakita niya kay Evie. Akala niya madali itong mauto gaya ng ibang babae. Pero bakit iwas na iwas ito pagdating sa pagkain? Pagkaalis ni Evie, pilit niyang niluwa ang kinain niyang cake kanina. Hindi pwedeng makakain siya ng may gamot na hindi mabuntis dahil gusto pa niyang mabuntis kahit may edad na siya. Naglilihi ka ba? Tanong ni Kate sa sister-in-law nitong sumusuka sa lababo. Inirapan lang siya ni Margie at umalis sa katinapon sa basurahan ang cake na gawa nito. Mahirap na at baka ihain ng mga katulong mamaya. Lalo't meron ang biyanan nilang doon mamayang dinner. Iniwan niyang walang imik si Kate sa kusina. Hindi na lang pinansin ni Kate si Margie. At tinuloy ang pagtingin niya ng mga lulutuin mamayang dinner. Ito ang gawain niya araw-araw. Walang pakialam ang mga katulong sa mga maluluto dahil sa kanya lahat binili. Para na siyang katulong kung tignan sa mansyon. Kung sa pagluluto sa kanya nakatuon at kay Margie naman ang paglilinis. Kailangan niyang bantayan ng mga katulong.